Mapayapang araw sa inyong lahat. Ako si Connor Salinas. Babahagi ko sa inyo ang aking karanasan sa hog racing. Paano nga ba ako nagsimula sa hog racing business? Bago ako nagsimula ng hog racing business, dati nagbabaensel ako ng sasakyan mula 2016 hanggang bago mag-pandemic. Ngunit natigil ito sa kadahilanan maraming nagbebenta ng sasakyan ngunit walang buyer. So ginawa ko, yung mga nabili ko sasakyan ng pandemic, ibinenta ko kahit palugi. Then after that, nagtanong na ako sa aking magulang, ano ba mas maganda, poultry or piggery? Dahil nung panahon na nagbabaensel ako, napasok na rin ako sa agriculture dahil nakita ko ang ganda ng negosyong ito sa aking mga kamag-anak. Then sabi nga sa akin ng aking magulang, tanungin mo yung pinsan mo na may poultry at yung pinsan mo rin na may piggery. And after that, nakita ko naman parehas maganda pero merong mas risky. Then nakapag-desisyon ako nang umpisahan ang piggery. Then after that, nung sinimulan ko siya, lahat na napagbentahan ko ng sakyan, ginamit ko na po sa piggery. Nag-start ako sa 150 na baboy. Nung una, nung sinimulan ko to, talaga namamblema ako dahil namamatayan ako ng baboy. Hanggang nilapitan ko yung kaibigan kong doktor at may nirekomenda sa akin na vet. And after that, so si vet, nag-visit sa farm ko, yun, medyo bumaba naman yung mortality rate ng farm. Sa pagkuha ng tao, may mga inirekomenda. Yung iba, hands-on talaga, yung iba okay, iba may tinatawag nga tayo na kumbaga petics. So doon ako na medyo namamblema, napapabayaan yung baboy na dapat sila nakatutok at nag-aalaga doon sa baboy na yon. So I decide na yung mga ganong tao na walang puso para sa ginagawa, sa una, kinakausap ko muna, pinapaalalahanan sila sa kanilang trabaho. Pero kung walang pagbabago, tinanggal ko talaga sa trabaho. Then kumuha ulit ako ng mga bagong tao na may experience sa pag-aalaga ng baboy. Kasi kailangan nating isipin na kailangan ng tamang tao, masipag, dedicated, at maalam sa pag-aalaga ng ating mga alagang baboy. Na-overcome ko naman yung mga struggle at saka challenges ng business. Siyempre, unang-una, hinahanapan natin ng solusyon. Katulad na, dati tumaas ang mortality rate, so ginawa ko, kailangan na talaga ako ng vet. Kaya may kinausap akong doktor na vet na inirekomenda naman po sa akin ng aking kaibigan. Then, kung ano po hinahabilin ng vet, ay siya pong pinatutupad namin sa farm. Lalo sa mga tao, hinahabilin po namin pag umaalis na po ako sa farm. So yun, kailangan maging hands-on lang din po talaga tayo sa mga businesses natin. Kasi kung pababayaan po natin ito, kusa po itong babagsak nang dahil din po sa atin. So sa mga nagbi-business po dyan, kahit anong business po, huwag niyo pong pabayaan ang inyong business. Tutukan niyo, maging hands-on kayo. Kasi kahit anong problema pa yan, kung hindi niyo tututukan, wala akong mangyayari. Huwag kayong titigil. Siyempre, para lumawak ang ating kaalaman sa hog racing business, so nagtanong-tanong, nag-aral, nanood sa mga professional na hog racing na nagbi-business din. Then, mostly, yung mga ina-advise sa akin, tinitake ko talaga. Wala ko itinatapon. Pangit man, o, hindi, o maganda, tinitake ko yan. Kasi, syempre, kakaroon tayo ng trial and error sa business natin. So, payo ko naman sa iba, tanggapin nyo lang yung mga advice sa inyo. Dahil dyan kayo makakapulot na mas ikagaganda ng business nyo. Then yun, dating ang hog racing business ko hindi ganun kalaki. Pero ngayon, masaya ako na mas lumawak at mas lumaki ang ating hog racing business. Dumami ang ating mga alagang baboy, kaya naman dumami na rin po ang ating mga kinuhang tao upang maging katuwang sa pag-aasikaso nito. Mas lalo tayong naging hands-on at naging open sa mga kaalaman tungkol sa maunlad na pagbabawian. At pagdating naman po sa kitaan, ay masaya ko po may babahagi sa inyo na stable na po ang ating negosyo. Sa mga hindi nakakaalam about kita ng baboy, malaki ho ang kita sa agricultural business kung magtsatsaga lang tayo.
Sa susunod na talakayan, ibabahagi ko naman ang cleanliness and safety protocol ng hog racing business.